Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagaayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katanggal bakabayan, akala mga paninira, batotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Amelia Hogo. Meron siyang 70 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 66 na mga comments. Edel Toto Balduisa. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Ana Cordoba. Meron siyang 21 na mga comments. And Jolie Pintor. Meron siyang 18 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi mong shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Merna Fernandez na bigay sa atin ng 6 euro. And also thank you so much kay Donna Misayas na bigay sa atin ng 1,600 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Amy Mapalad, Ralis Carlinga, Ising Mariano. Nandyan rin po si Rolando Ulay Diaz Agpawa, Jovi Montero, Florife Gumapak, Rocky Jan Cortez, Corazon Resurrection, Jonelda Gabales from Guimaras. Nandyan rin po kasama natin si Evelyn Kitakami, Emel Concepcion, Elizabeth Habihan, Michael Vinas. I-shoutout natin si Jaime Garcia from Nottingham, England. Nandiyan rin po si Direk Erwina Argilias at saka i-shoutout natin ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, sila si Direk William at Miss Maribek A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Madam Ellie Del Campo Tibay. Greetings from Viven, Mrs. from Singapore. And also, happy birthday kay Melanie De La Vega. Greetings from Jeline Quezon. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, before tayo pupunta doon sa ating mga main topics mga kabayan, marami yon main topics. Before tayo pupunta doon sa ating mga main topics mga kabayan, pag-uusapan muna natin itong si Marcoleta. Kasi nakakatawa mga kabayan. Totoo lang, nakakatawa talaga eh. Kasi meron kong nadaanan na kasamaan po natin po na pro-admin vlogger mga kabayan. I found out na ito palang si Marcoleta 2 days ago
ko makabayan, nandun pala ito sa Catanduanes yata yun if not mistaken. Oy mga DDS, i-correct niyo lang si Sir Ivan ha kung mali tayo. 'Di ba nandun po si Marcoleta 2 days ago sa Catanduanes. At saka doon po sa Catanduanes makabayan, ang kanyang binisita straight lahat po mga farmers. Bakit puro farmers makabayan? Bakit kaya si Ivan? Baka ayaw niya sa mga mangingisda. Baka siya po ay supalpalin makabayan. Baka siya po ay supalpalin na wala dang West Philippine Sea. Kaya puro po farmers ang kanyang pinuntahan doon. So doon po sa kanyang campaign event makabayan, nandun sila sa basketballan, sa I don't know the name, sa gym makabayan. Di ba nandun po yan nakapost sa kanyang account, sa Facebook account, sa isang gym na puno po, hindi po puno. Puro po mga farms makabayan. And also, marami siyang mga kasamahan doon ng mga local officials. So, ang nakatawa, ganito kasi nangyari makabayan, nung nag-speech na ho siya at saka papunta na siguro doon sa climax at meron siyang sa tingin niya na maganda ang kanyang sinabi makabayan at saka deserve niyang palakpakan siya, abay merong pumalakpak. Ilan Sir Ivan? Isa lang po. Isa lang pong pumalakpak makabayan. So na nakita ho yan ni Marcoleta na isa lang ang pumalakpak, abay na reklamo. Sabi niya, bakit isa lang ang pumalakpak? Natakot eh. Tinakot niya yung mga farmers makabayan, kaya nagpalakpakan lang po lahat. Abay napahiya. Meron palang sapilitan makabayan. Yun nakatawa talaga eh. Meron palang sapilitan makabayan because I know, aware ako makabayan, itong Catanduanes, diba yan po yung mga Makamarcos at saka yung Catanduanes, if I'm not mistaken, according po sa ating viewers makabayan, kasi nagtanong ako, ang Catanduanes, hati pala yan. Nandyan po yung mga Makamarcos, marami dyan. Marami rin po dyan na mga Pinklawan makabayan or mga Dilawan. So probably 70% dyan Makamarcos or 30% po yung Pinklawan makabayan. Pero siyempre mga DDS, hindi ganun kadami dyan makabayan sa Catanduanes. Ilan Sir Ivan? Siguro 3%. Kaya ganun ang nangyari makabayan. So napilitan sila, baka siguro nabayaran yon yung mga nagpuntahan doon makabayan, hinakot ni Marcoleta, pero hindi nangyari yung gusto niyang mangyari makabayan. Napahiya, pinilit na para po pumalakpak makabayan. Gunggong talaga eh. Nakakatawa naman. Anyways, fourth na makabayan. So pag-usapan natin yung nangyari kahapon. 'Di ba kinasuhan po ng libel ng mga gonggong ng mga DDS fake news peddlers itong si Congressman Ace Barbers makabayan. So kalato yan kahapon. Yes po, yan po yung isa po sa balita natin. Si Kong Ace Barbers kinasuhan po ng mga fake news peddlers na DDS na wanted sa Trico makabayan. Ano puntahan doon? Ilan ba sila lahat? 2, 4, 6, 8, 9. 9 sila lahat doon makabayan. Ang na-file po ng kaso ng libel dito kay Kong Ace Barbers. So, nandyan po sila siyempre yung walang ligo makabayan, si Joy the Vibrator, si Trexie, itong si Binay, itong si Binag or si Bangag makabayan, si Mark Lopez, ito pong si JM, nandyan sila, so on and so forth, sila si Badoy, si Crescent, yung mga bata ni Digong makabayan. So according dito kay Trexie, sabi niya kung bakit sila nag-file ng kaso na libel dito kay Kong Ace Barbers dahil daw tinawag sila, gintag sila or gin-trademark sila as bayaran daw na narco vloggers makabayan. Parang involved doon, 'di ba? Alam mo natin yung narco vloggers. Involved doon yung pogo and also yung illegal drugas makabayan. Kaya nabuo ang narco vloggers makabayan. 'Di ba sa pagkakaintindi ko dito na sila po ay nabayaran gamit ang pera ng taga-pogo and also sa illegal drogas makabayan. So ngayon, sila ay nag-forward. Sila po ay pumunta doon sa Korte Makabayan kahapon, nag-file sila ng kaso dito kay Kong Ace Barbers. So until now, before po ako nag-vlog Makabayan, nagtingin-tingin ako, wala pang comment dito si Kong Ace Barbers. So ngayon, tuwang-tuwa ang mga DDS syempre kasi pabor yan sa kanilang Makabayan. 'Di ba? Sabi pa nga doon sa mga comment ng mga DDS ng mga supporters ng mga gonggong, sabi la handa-handa na lang daw itong si Kong Ace Makabayan. Makukulong na daw. Sure sila, makukulong ito si Kong Ace? I don't think so. Kapag si Kong Ace magsasalita yan, meron yang basihan makabayan. Ganon ho yan.
Di ba? Mautak yan si Kong Ace Makabayan. Kung meron siyang nasabi na tinawag niya na membro or narco vloggers itong mga bataan ni Digong Makabayan, ibig sabihin meron siyang basihan. Meron siyang information na kuha galing po sa kanyang intel Makabayan. O di ba? Magkaalaman yan. So anyways, isa po sa highlights sa ating pag-uusapan Makabayan, ito pong si Sara Duterte. Bakit siya Ivan? I am very sure that all of you, lahat na po kayo Makabayan, di ba? Alam niyo na po na itong si Attorney Michael Pua, naalala ba natin si Pua Makabayan? Yung dating spokesperson ni Sara doon sa DepEd and also sa OBP Makabayan. Ginulat tayo, nagulat ba tayo? Sumama po yung balita Makabayan the other day na itong si Michael Pua kinuha po ni Sara Duterte kabilang na po sa kanyang legal team sa kanyang impeachment trial Makabayan. Yes, nangyari po the other day. So ngayon, ito pong si Michael Pua, maraming nag-iisip Makabayan kung bakit siya kinuha ni Sara Duterte. Alam nyo Makabayan, honestly, hindi nagulat si Ivan. Sabi ko mga noon sa aking mga kasamaan po ng mga vlogger Makabayan, sabi ko, hindi malayo itong si Michael Pua kukunin ito ni Sara bilang kanyang legal team para makaiwas itong magtistigo dito kay Sara Makabayan. Diba? Gets nyo ba? So ang ginawa dito ng team ni Sara Duterte Makabayan, strategy to. Kasi si Michael Pua Makabayan, alam mo nating lahat, si Michael Pua, alam na alam niya yung issue sa confidential funds Makabayan. Alam na alam din po niya yung mga nangyayari sa loob pa ng OBP and also sa DepEd. Kaya siya ay kinuha ni Sara Duterte Makabayan para hindi siya makapagsalita, siya ay pinatahimik Makabayan. Siya ay pinatahimik dito para hindi siya makapagsalita against ito kay Sara Duterte or posibleng magiging witness sa impeachment trial kay Sara Duterte Makabayan. Kaya yan po ang nangyari. Sakto bang analysis si Ivan? So ipaparinig ko muna sa inyo Makabayan itong balita. For more details, let's watch this. Estratehiya nga ba ang pagpasok ng dating tagapagsalita ng DepEd at ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Pua sa legal team ni Vice President Sara Duterte? Halata umano kasing umiiwas si Pua na maging testigo sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte ayon kay House Assistant Minority o Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa pulong balitaan, sinabi ni Asidre na isa na namang taktika umano ito ng kampo ni Duterte upang hindi matanong si Pua hinggil sa kung paano nga ba ginastos ang confidential funds ng OVP at ng DepEd noong si Duterte pa ang kalihim. Ayon kay Asidre, siguradong magtatago umano sila sa tinatawag na lawyer-client confidentiality. Asahan ko na na gagawing kasama ng legal team si Attorney Mike Pua kasi sa totoo lang ho, pwede po silang magtago sa bill sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ng isa na namang attempt to deflect kung totohanin naman na gusto talaga ni Attorney Mike Pua na kaibigan natin na sabihin ng totoo. Meron silang pagkakataon nung panahon ng investigation sa good government. Pero sa natingin ko dito sa hakbang na ito na ginawa ng kampo ni Vice President Duterte, sa tingin ko pagpigil to para kay Mike Pua na tumistigo sa impeachment court at magsabi ng totoo. Samantala, para kay House Assistant Majority Leader at Taguig City Representative Pami Zamora, ang ganitong hakbang ay inaasahan na ng mga prosecutor. Dagdag niya na napaganda pa kung tutuusin ang pagsali ni Pua sa legal team ni Duterte dahil mabubunyag na umano'y may alam siya sa confidential funds na bagay na pinabulaanan niya noon sa isang pagdinig sa Kamara. Wala namang kadudulan na talagang parte siya. And so, now, kung may mga tanong yung hearings na hindi nasasagot ng former spokesperson Pua, excited kami ngayon kasi at least sabay natin malalaman. Dati, may mga hindi siya nasagot na tungkol sa confidential funds, hindi daw siya parte ng ganong usapan. So ngayon, I'm very excited na parte siya ng impeachment team ni VP Sara and
then we get to hear the correct answers from them. O ngayon, pinatahimik na makabayan itong si Poa. And how about yung ibang merong alam rin po dito kay Sara Duterte makabayan? Diba? Ano kaya ang gagawin ni Sara doon sa may alam? For example, sa DepEd makabayan, ipapakita ko sa inyo. Kung maalala niyo, diba meron pong salita tungkol doon sa white envelope makabayan, yung kanilang kalokohan doon sa loob po ng DepEd, meron pong nasalita niyan. Baka ito po'y patatahimikin ni Sara Duterte makabayan. For more details, let's hear this. Nahilo kaya isinugod sa ospital kagabi si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. O ayan, si Gina Acosta makabayan, isa po yan sa magiging witness. Sana ito po'y hawakan ngayon ng taga-kongreso, delikado eh. Alam niyo po yung pag-uutak ni Sara Duterte makabayan. So dito nakakatakot. Dito sa ginagawa po ni Chis Escudero makabayan. Di ba dito po sa kanya pag-delay sa impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi nga sabi na ho yan ng mga expert na marami talagang mangyayaring changes dito sa pag-delay ni Chis Escudero makabayan. Kaya ang gin-delay niya, marami ang mangyari makabayan. Di ba? Ito kasi si Chis may pagka-something to. Hey, hindi kaya makahabayan. So ipapakita ko na po sa inyo, ito pong sagot na mga estudyante makahabayan. So Chis Escudero, makinig ka. For more details, let's share this. Sir, storboyin lang kita. Ano, Walang problema. alam niyo po ba bakit na-impeach si Sara? Yes po. Ang nakikita ko lang din po, since nanonood naman po ako ng mga news, is may mga behavior po siyang pinapakita. Lalo na din po sa Senado. Siguro, whenever you're in a constitution, dapat po you have to act professional. Kasi may mga threats po and assassination threats po siya, lalo na po dun po sa President and the First Lady. Yung tungkol naman po sa confidential fund, alam niyo po 'yun. Siguro, hindi kasi ako broad yung pagdating sa pag-iisip ko pagdating sa confidential funds since usapang politics na talaga yan. So, ang naiisip ko lang is merong hindi nila mapatunayan ng funds nila, misuse of public funds. Parang nagkakaroon kasi ng corruption or ever na parang ginagamit nila ito sa ibang paraan na hindi naman included doon or hindi naman siya related doon sa institution nila bilang Vice President. Ayun. Sir, kasi na-impeach na siya sa Congress. Ngayon, ang sabi sa Constitution, forthwith, kumbaga pag naitaas na sa Senado yung impeachment, dapat action na ng Senado agad-agad. Mukhang tinetenga pa, mukhang sa June 2 pa daw sisimulan o baka August pa nga. Ang masasabi ko lang po, parang nakasaad naman po sa batas na yun nga yung constitution natin. Tsaka parang pinapalabas kasi ng mga Senado, sinasawalang balong iba, medyo, pwede natin masabi na takot sila,
parang ayaw nilang madamay doon sa assassination threat. Pero ang dapat kasi yung mga tao dito, lalo ng mga senador, is dapat maalarma sila. Dahil doon sa pinapakitang behavior at doon sa pag-uugali ng isang vice president, syempre you have to act professional. Lalo na doon nasa isa kang kongreso na nag-uusapan kayo tungkol dyan. Lalo na doon sa mga bagay na hindi naman dapat, parang yung pag-uugali niya kasi is way out of the borders pagdating po bilang vice president. Ayun, nabanggit mo yung sa Congress na yun, parang ano, no? Yung Parang mga misbehavior niya nga po eh. Medyo nakakapagtaka. Not being parang hindi po siya yung pagiging professional as a vice president. Yun, thank you very much, sir. Ang ganda ng sinabi nyo. Ako, sigurado ako, mas matalino pa kayo sa ibang senador natin. O, di ba? Magaling yung estudyante makahabay, no? Talagang naintindihan niya. Pero ito kasi sa Senado, itong si Senator Chis Escudero, palusot makahabayan. Baka siguro magkaano. And also, ipapakita ko po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Eto na, may panibagong challenge dito sa mga congressman prosecutor sa kung kailanman magsagawa ng trial tungkol sa kinakaharap na problema ni Vice President Sara Duterte. O baka ito na rin ang epekto ng mabagal na galaw ng Senado. Nakakaroon ng pagbabago. Alam niyo kung bakit? Natatandaan ba niyo si Attorney Mike Powa? Si Mike Powa po ay dating spokesperson ni Sara Duterte dyan sa Department of Education at saka maging sa Office of the Vice President. Actually, sa Office of the Vice President. Parang ganun, dalawa yan eh. Noong panahon na si Sara ay DepEd Secretary, ito rin nagsasalita si Attorney Mike Powa. Okay? Pero nung magkaroon na po ng investigasyon sa Kongreso, lalo na yung Blue Ribbon Committee, ito si Mike Powa iba ang sinasabi. Hanggang sa bandang huli, tinanggal na siya ni Vice President bilang spokesperson. Kasi nag-appear ito doon sa hearing at may sinabi ito na parang, kung di ako nagkakamali, parang hindi natanggap ng kampo ni Sara Duterte. Dahil inamin niya doon sa hearing na merong nangyari nga tungkol sa pagkakatalaga ng mga opisyal ng Office of the Vice President na pinagdaanan ng controversial na confidential fund. Something like that, yan po yung inamin niya. Ang tingin ng committee, merong pagkakamali sa pagkakatalaga ng mga taga-Davao na inilagay sa Office of the Vice President at pinagkatiwala ang maghawak ng pera, especially sa confidential fund. Yan yung more or less nabanggit ni Attorney Powa dun sa hearing. Kaya nung sunod na mga araw, biglang inamin na rin ni Attorney Powa na siya ay tinanggal na pala as spokesperson. Pero ngayon, ang latest po na development ito, ang sinasabi, kinuha na raw po ng Team Duterte. Yung legal counsel, yung team, Defense Counsel, na maging member ng Defense Counsel, itong si Attorney Mike Powa, para ipagtanggol si Sara Duterte. Wow, kita nyo, may pagbabago na. Ngayon, ang sinasabi naman po ng mga prosecutor at mga congressman, aabangan nila kung saan ang katapatan ni Attorney Powa. Sa taong bayan ba, na siyang may-ari ng confidential fund? Or sa mga politiko. Ayan ho ang aabangan natin. Okay? Kasi kung di ako nagkakamali, si Attorney Powa ay isa sa mga pwedeng imbitahan ng prosecutor para maging testigo against Sara Duterte. Pero dahil nga ho sa napakatagal ng paggalaw ng Senado under Senator Escudero na dapat magkaroon na ng trial, hanggang ngayon wala pa. Kaya ayan, yung inaasahang testigo ng prosecution nagbabago. Nagiging abogado pa ngayon ng kampo ni Duterte. So anong tingin niyo? Di ba? May epekto na ang kabagalan ng pagre-resume or pagsisimula ng trial. Kung yung magulitan, isang araw sinabi ko na rin sa isang video natin na pinangangambahan po ni Congressman Chua na isa sa prosecutor at Congressman ng Maynila na pag tumagal ito na walang trial, baka nga maapektuhan yung kailang mga posibleng testigo. Ito, posibleng testigo, naging abogado pa ng kampo ng Vice President. Tingnan natin kung paano din depensa yan. Kaabang-abang yan. Isa lang ho yan sa mga development na nangyayari.
Kasi nga, hanggat hindi po nagkakaroon ng trial, nagkakaroon ng kanya-kanyang speculation, nagkakaroon ng kanya-kanyang bungguan ng idea, kahit yung mga abogado, nagtatalo-talo rin. Pero ang punot dulo, iisa rin ang kanilang sinasabi, ang saligang batas, ang nakalagay doon, dapat kaagad-agad mag-trial sa oras na matanggap ang article of impeachment mula sa Kongreso. Pero sinasabi lagi ng Senate President, huwag niyo kayong magmadali. Nakaresist kami. Kayo nga umupo ng 2 buwan sa Kongreso, hindi nyo pinurward yung article of impeachment, kayo may forward nyo sa amin, minamadali kami. Yun ang argumento niya, wala namang iba. Pero mali-mali yun, kasi yung sinasabi niyang 2 buwan na inupo ng Kongreso, ayun po yung complainant ng civil society, marginalized sector at mga abogado at teacher. Diba? Itong pinag-usapang article of impeachment, ang complainant 215 initially, tapos naging 214 complainant signatory ng mga congressman. Iba yun. Yung 2 buwang sinasabi ni Escudero na tenga ng 2 buwan, naka-archive na yun, hindi na yun sinali. O di hindi sila nagmamadali. Hindi sila matagal na madali nga yung aksyon ng Kongreso. Pero laging iba yung sinasabi ni Escudero. Ay kung aabot ng another 3 months, March, April, May, mahigit na 3 buwan, abutin pa ng 4 na buwan kasi ang opening pa ang gusto ni Escudero ay July 30. So 4 na buwan. Marami pang mangyayari. Diyan mahihirapan na apektuhan ang mga prosecutor doon sa kailang mga ebidensya at posibleng testigo kung nagagapang ng kabilang kampo. Ang pinaglalaban po ng prosecutor ay karapatan ng may-ari ng pera, tayo, mamamayang Pilipino. Kasi ang 612 million pesos confidential at intelligence fund, yan ay pag-aari ng mamamayan. People's money. Yun po yun. Kaya ang complainant dito, hindi lang Kongreso, kung hindi mamamayang Pilipino. Ang problema, ang dahilan ng pagkabanban, pagkatigil, pagkawala, or kawalan ng aksyon ay ang Senate President. Nabidang-bida ngayon kasi may katigasan ng ulo. Sa ating description, matigas ng ulo niya. Hindi na puntong legal ang kanya sinasabi. Parang napipiko na siya sa sinasabi ng mga tao na gumalaw na kayo kasi inutusan na kayo ng saligang batas. Ba't ayaw pa niyong gumalaw? Meron pa po ngayon bagong development. Bakit kinaya ito isang araw? Alam niyo kung talagang dinidelay. Alam niyo yung trabaho ng Senado? Ipinasa sa Solicitor General yung petition for mandamus na ipinalong isang abogado sa Supreme Court. Nung mabasa ng Supreme Court, binibigyan ng Supreme Court ang Senado na magsumite ng kailang opinyon o komento sa loob ng 10 araw. Yun naman illegal na proseso. Bago magdesisyon ng Supreme Court, pagtapos basahin ang complainant, petitioner, bibigyan ng pagkakataon ng respondent ang kabilang side para mabalanse ang dokumento at matalakay. Akalaan nyo ang ginawa ng Senate President. Sa halip na kanyang harapin, sa loob ng 10 araw, yung hinihinging komento ng Korte Suprema sa petition for mandamus na ibig sabihin para utusan ng Senado na magtrabaho sa ilalim ng saligang batas, yung impeachment trial. Parang gano'n. Akalaan nyo sa halip na yung legal team ng Senado ang kanyang utusan at gumawa ng komento, ipinasa doon sa napakabising opisina. Ang Solicitor General, yung abogado ng gobyerno, Office of the President. Kasi ang Solicitor General, Office of the President, yan po yung abogado ng gobyerno. Ang hinihingan ng komento yung mga senador, bakit ipinasa sa Executive Department? Di ba? Iba ang legal team ng Kongreso, iba ang legal team ng Senado, iba ang legal team ng Malacanang, iba rin yung Solicitor General. Ang legal team ng Malacanang ay led by yung Chief Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile. Yung Senado ang hinihinga ng komento ng Supreme Court, pinasa sa Solicitor General kay Secretary Guevara. Napakabisyo na dahil maraming kasong hawak yun, abogado ng gobyerno So madidelay na naman. Yan ang Senate President ngayon. Para ding si Tolentino, kanyang majority leader, yung trabaho niyang gumawa ng rules of impeachment. Pinasa rin doon sa minority leader na si Coco Pimentel. Itong 2 senador na ito, mahilig palang magpasa ito ng kanilang responsibilidad. Responsibilidad ng Senate President, utusan ng kanyang legal counsel, sagutin yung kagustuhan ng Supreme Court, yung hinihinging dokumento ng Supreme Court. Obligasyon ng majority leader na si Tolentino na gumawa ng Committee on Rules, ng rules para doon sa impeachment, ipinapasa ngayon kay opposition senator
Coco Pimentel. Yan ang kailang ginagawa. Ano ang inyong masasabi niyan? Walang personalan, issue lang po ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ano ang nangyayari at bakit ginagawa nila. Alam mo na kung sino ang may pagkukulang, may pagkakamali, at ano na ang epekto ng kanilang kapakalan. Okay, so pag-usapan natin, ito pong si General Torre Makahabayan. Sigwe tayo po ng ibang issue. Pag-usapan natin si General Torre kasi nga, itong si Digo Makahabayan, sinabon talaga eh. Marami siyang banat ngayon kay Digo Makahabayan. But before that, syempre, iset muna natin. Nandyan po si Oldarico Angeles, Romeo Encila, John Nacario, kasama rin po natin si Rino Rivera, Marie Osta, Elmer Pinaranda. Nandyan rin po si Ana Corduba, Shirley Risman, Lucrecia Candido, Velma Veloria, Haitsu Aurea Kanongkong from Canada. Nandyan rin po si Sarah Brightman Black, Jenny Howard, Bayani Bitopias, Agnes Baldovino, and Haitsu Daldet Pasamonte. Si General Torre Makahabayan, meron siyang interview doon kay Richard Heydarian. Ang ganda talaga ng kanilang conversation, Makahabayan, at talaga pong nakakatawa. Ito ang ating balita. For more details, let's hear this. Ginawa niya yun, palakpakan ng mga tao kahit anong sinasabi niya. Kahit pambubudol na ang kanyang mga sinasabi, palakpakan pa rin ang mga tao, di ba? Jet ski, budol yun na. 3 to 6 months, budol yun na. Ano sinabi niya about kay former Senator Trillanes? Offshore accounts, budol din yun na. Di ba? At the end of the day, napakaraming budol. Pati yung mga sinasabi niya doon na inaamin niya mga criminal activities niya sa Davao. Sowing intrigues and planting evidence nung siya ay prosecutor. Ano yun? Lahat joke yun? Kaya siguro, okay lang yun. Ginawa niya sa kanyang termino bilang presidente dahil siya ultimately he's responsible for running the country during the time. Pero ngayon, hindi. Iba na presidente. So, it's either he shut up or he just wait for the elections and show his might. But rallying our people in the wrong direction, using the wrong false pretenses, na parang bang rally the public using false pretenses, parang foul naman yun because, you know, the freedom of speech is not absolute and it has to be tempered and done within the limits of the law. Gerard, just going back to this, sabi niya enough is enough. Obviously, we can have a long conversation about the 6 months of Duterte's term. We had Senator Trillanes also on our show, constantly reminding us, hindi lang sa mga budol, but yung mga lumabas sa Quadcom na kung ano-ano, di ba? About yung mga potential involvement with illegal drugs and yung mga anomalya na nangyari ng panahon ni Digong. But the thing is, he has not been a president for almost 3 years. Yeah. Last year palang January, started the year by threatening essentially destabilization, threatening separation of Mindanao. You were based in Mindanao back then. And then throughout the year, hindi lang siya, but yung anak niya ng kasalukuyan ng vice-presidente. I don't know how you want to put it, a conditional assassination, pero it doesn't work that way. So, when you say enough is enough, it's also about itong attack nila ng sunod-sunod sa ating Pangulo at saka ating mga top leaders, at least since last year, right? Alam mo kasi, Richard, yung limits ng decency naman, universal yan eh. Yung limits ng decency lang, especially among leaders, especially among people na marami ang naniniwala. So, yun yung point ko ron eh. Masyado namang hindi ka na presidente, daldal ka pa rin ng daldal dyan na para makakala mo hindi ka tatablan. O ngayon, susubukan natin kung hindi nga tatablan ng kaso. Napakagaan ng kasong final ko, pero pag ikaw tinablan dyan, talaga namang... What is your case again, just to remind for people who know? Unlawful utterances. Maliwanag. Tapos inciting to sedition. Because he is just fomenting chaos in our country. Binigyan na siya ng 6 years eh. Bakit ba hindi siya makapaghintay uli ng another 6 years? At kung gusto niya patakbuhin kung sino man dyan sa mga anak niya o sa mga kamag-anak niya o sa kaalyado niya, di ba hindi sila ng 2028? Actually, itong 2025, pwede niya patakbuhin ng mga lahat ng kaalyado niya at pinatakbo niya nga. He can do the campaigning, but limit it, temper it within the bounds of the law. General, what is, sa tingin ano ba yung issue dito? Kasi you were based in Davao, you know this family very well. We'll talk about other people related to him, Kibuloy, Harry Roque later on. Ano yun, hindi niya matanggap na wala na sila sa poder? Ito ba yung issue niya talaga? Power trip ba to? Or power hungry ba to? Hindi ko maintindihan. Bakit siya ganyan? Masyado na sila naging komportable na talagang absolute sila, nag-Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Na anything they do, anything they say, they can't go wrong. No?
Pero hindi ganun eh. May mga taong hindi naman lahat nasisiyahan eh. Siyempre, may butante nga ang mga kalaban nila. Sige, sabihin natin na palagi silang panalo. Pero tingnan mo nga naman yan. O bakit hindi niya patakbuhin ang sarili kung talagang malakas sila bakit kailangan ang tatay mismo ang tatakbo laban dun sa pagka-mayor? Matandahan na nga siya eh. Di ba? Patakbuhin yung mga anak niya para malaman natin kung talagang tanggap nga ng buong Davao City ang pamilya niya. Wala ba siyang confidence na kanyang mga anak, na mananalo ang mga anak niya? Mukhang wala eh. Mukhang wala eh. Di ba? So, diyan pa lang, sa puntong yan, medyo makapag-isip na tayo na something's wrong. He has to put his own house in order first before he start fomenting chaos dito sa other parts of the country or the whole country in itself. So can we say, I mean, to use their favorite term, destabilizer na ba ang mga Dutertes, basically? I mean, that's the term they used to, deploy against any critics back in the day. Yan kasi mga terms na wala namang legal definition. Walang legal basis, but yan, opinions yan, opinionated. So at this point, I do believe that my opinion does not matter. Ang sa akin lang tinitingnan dito, nung final ko ang kaso, I saw a violation of law. So yun lang basihan ko, I saw a violation of law. And when it comes to the Dutertes, General, do you think worried din sila na baka this could be their downfall and existential threat? May sense of desperation ba sa tingin niyo on their part? Hindi ako makapag-speculate I don't want to speculate din also. Pero tingnan natin, nalalapit ang election, di ba? The Patriarch Duterte is still running. Hindi niya mai-hand over sa kanyang mga anak ang renda ng Davao City. So, maybe it speaks a lot. So, at the end of the day, it will be the people of Davao City who will be determining their fate. So, the voters will just make their voices heard on this coming election. Well, this is a politically sensitive question. I mean, you're free always not to answer me, General. Still, there is a possibility that the ICC warrants of arrest could come this year. I mean, again, it's speculative at this point in time. Nasunog kami. Can you say that the Philippine National Police is ready to enforce if ever the DOJ clears this, if the Philippine government clears this? Well, ang Philippine National Police naman susunod lang yan sa kung ano ang iutos sa kanya. Especially yung mga legal na utos, syempre. Right. Nung time niya nga, may mga illegal orders nga dahil ito mga orders na hindi nga niya maamin sa Quadcom, di ba? Sumunod nga ang mga pulis Let's not sugarcoat anything. Let's stop sugarcoating things now. Talagang susunod ang pulis sa kung sino ang nagutos, especially ang nagutos ay duly constituted authority. So pag inutusan ng PNP na implement ang warrant, whether what warrant is that, pag sinabi ng gobyerno natin na ang warrant na ay valid at yan ay dapat i-enforce, we will enforce it. The reason I ask it, again, I know this is sensitive, is because yung concern ng ibang tao is magkakaroon ng gulo dahil loyal daw yung mga pulis sa Davao sa kanya, ganun-ganun. But from my understanding, reconfigurations have been taking place to make sure rule of law prevails. Ang pulis, I would like to believe na ang pulis ay professional. Sumusunod yan sa batas. Susunod yan sa duly constituted authority. So, kung magkagulo man, we always hope for the best. But we are prepared for the worst. Speaking of preparing for the worst, I mean, General, you also went at least against one of their, I don't know how do you call them, trolls, propagandists, whatever. Kasi grabe, last year yung mga attack sa inyo, personal, it was crazy all over the place. Kaya daming bilib na bilib sa inyo, General, na you keep your stoicism under all of the kind of pressure. Naalala ko, may time na may mga memes sa'yo na minor ka daw. Mina ka para napin. So, you weathered, forget about storm, like 10 tornadoes at once. Nevertheless, was this also another case of enough is enough? Kasi parang ginawa nila is parang pinapalabas na nasa ospital po kayo, nasa emergency room na kayo. Ito kasi, I believe that they crossed the line on that matter. Actually, for so long, ang dami nang pinagagawa. Game lang naman ako Yung ginawa nilang meme na may sungay ako and nasa impyerno, ay ginawa ko mga profile pic. Right. Pero yung apektado na ang pamilya, I think people can identify with that. Bakbakan tayo, pero may mga limits tayo, may mga boundaries tayo. Ang hindi kasali yan because you really won't like it. Pag ako naman ang gumanti dyan sa ganyan na ang hindi kasali, isasali ko rin. Right. Di ba? Pero
Hindi tayo ganun eh. We went to the recourses provided for by law. So, is this a cyber libel case? Yeah, cyber libel. The reason I asked that is, of course, I come from the media, and this is a sensitive issue, and I was hoping Attorney Star would stick around kanina because we have this case kung saan, this doesn't apply to you, obviously, but, you know, mga politiko, ayaw nila yung may na-criticize sa kanila, i-cyber libel nila agad. And sometimes they say the process is punishment, meaning kasi mahal yung kaso, ganun-ganun. Obviously, in your case, you know, what you're saying is that enough is enough. Talagang below the belt na yung mga attacks, apektado yung family niyo. What I want to say here, General, is that from the outside, how do you reassure people na hindi ito yung parang ma-weaponize ng mga ibang opisyalis, or they might not get ideas from you, and then any criticism, any satire will be facing a cyber law case? Ang dami naman nilang ginawa na before. May kinasuhan ba ako? Wala naman eh. Ngayon lang. Kasi nga, yun nga sabi ko, don't cross the line. Game tayo dyan, kahit ano sa video. Most hated man, may lumabas na naman ngayon is the most corrupt police officer. Mga ganon. Gagawa ng story, yeah. The most incompetent police officer. May retired nga na general dyan na bakbak sa akin, pinapabayaan ko nga eh. Right. Hindi ko na nga pinapatulan because, well, sige lang, barat ka lang dyan, sir. No problem. We'll listen to you kung ano man ang gusto mong sabihin because at the end of the day, you had your time and I don't think you succeeded. So, maybe in areas where you failed, maybe we'll succeed. So, yun na lang ang pinaka-the best na ganti na lang dyan sa kanilang mga criticism sa akin, which is nangyari na before when I'm looking for Mr. Kibuloy. Marami nagsasabi, may mga nagtitext sa akin noon na bilang yung upperclassman mo, sinasabi namin sa inyo na you are walking towards the road to perdition. Bigla na lang nahuli ko si Kibuloy. Ano ngayon naman sasabi nila? So, redemption. Sa kanila naman, wala naman silang decision lang na humingi ng sorry tuloy-tuloy pa rin. So, at the end of the day, I just can't believe the kind of thinking these people have. Kaya minsan, gusto mo maniwala talaga, medyo may kahinaan talaga ng ulo mga sa naniniwala sa ganung propaganda eh. 6 na taon na budol hanggang ngayon, binubudol pa rin. Paniwala pa rin eh. Kulto is kulto. I'm sure you know a lot about cult, and that's why I'm glad there's a Holy Bible here, you know, to keep us protected and all. No, General, going back to this, so, are we gonna look at also potentially cyber libel cases again, other trolls and propaganda? Kasi ang dami nila eh. Grabe, ang dami nila all over the place. Sa akin naman is, nakita nyo naman eh, I can let those things pass. Right. Except for a few things. Pero, ako naniniwala naman na mga Pilipino, may decency pa rin yan eh. May mga exceptions lang, yung mga pasaway. Kaya nga marami pa rin Pilipino nandiyan sa labas ng kulungan. Wala naman, hindi naman lahat nakukulong. Kukunti lang nakukulong. Yung talagang napakapasaway. And they know that it's already beyond the ambit of the law. And they still want to test the limits of the law. So pag sila ay tinamaan, ayun na. Sa ngayon nga, ang nang tinamaan, biglang umiyak eh. Nagbibideo ng umiyak. Minura ako ng minura eh. Pero okay lang yan. Kuhan tayo dyan. Umiyak bigla. Yung isa, diba, there was this try-kong sa Congress, diba? Pinashock house order yung ibang trolls, diba? Hindi nagsilitingan, diba? Tapos yung isa sabi, ay, maapektuhan yung pamilya niya. Paano na sino magpakain ng mga kapatid? Wait lang, inaamin mo ba na bayaran ka ngayon? Bigla, that's the funny thing, no? So ang sinasabi niya is comeuppance yan, na kumbaga, shot across the bow yan, na umayos-ayos na kayo, magbagong buhay na kayo, maghanap kayo ng ibang, siguro livelihood, wag ganon. Okay lang yan kung yan ang hanap buhay nila. Wag naman okay lang yan kung anong hanap buhay nila. But they should also be prepared for the repercussions. Yeah. Kumuha sila ng abogado. Kasi nga, ang pinopropagandize nung kinasuhan ko, na kesyo pag namatay siya, ako ang suspect. Ang sagot ko lang naman, napakasimple. Wala akong intensyong patayin ka. At hindi yan ang gawain ko. Gawain nyo yan. Kaya kayo takot sa inyo mga sariling multo. Ang sa akin, kinasuhan kita. Kaya ang sagot dyan, kumuha ka ng abogado para depensa ang sarili mo. Dahil pag ikaw ay nagka-warrant, talaga isi-serve to personal yung warrant yan sa'yo. Uhulihin talaga kita, pupusasan kita, ilalagay kita sa kulungan hanggang sa makapagpiyansa ka. Kasi sa cyber level, may 40,000 na naman ang piyansa niyan. Kaya niya yan. Pero, ipapakulong mo talaga siya, oras na lumabas ang warrant niya. Yan ay kung lumabas ang warrant niya. Kaya galingan niya, kumuha siya ng magaling na abogado. Well, I mean, kung magandang kita nila, they should some amount for up. Wala. Marami na mga abogado yung team na yan. Hindi problema sa kanilang abogado, hindi problema sa kanilang pera. Napakaraming pera ng mga to. They have money, they have the resources. Full-time job nila to eh.
Speaking of money resources, I know you're not NBI. We separately had conversation with National Security Council folks and AFP folks and DFA folks. But to the degree that the CIDG and the Philippine National Police can say something about this, ano po yung role ng ating kapulisan and especially your office pagdating sa issue ng dealing ito sa mga troll farms na potentially may malign influence or seditious or politically oriented. Hindi lang yung personal attack lang sa'yo, pero may bigger conspiracy to bring down the government. Kasi ngayon, ang diskurso na narinig mo, RevGov, di ba? May mga titos Viber group ngayon na pinag-usapan, openly brazen. Brazen yung term na ginamit ni Senator Trillanes. I asked Senator Trillanes kasi ano na siya, alumnus na siya, nakatatlo na siyang kudeta, di ba sabi? So, what is the role of the PNP here in addition to NBI, AFP? From your perspective po, Alam mo, dumating na tayo sa punto na ang giyera hindi lang dito sa physical na giyera. Winning the hearts and minds na rin. Kasama na, lumipat yung insurgency natin na template na winning the hearts and minds. Dito na dumating na sa law enforcement na pati yung sa stability ng country, pag-maintain na stability ng country, which is very vulnerable. Considering na marami pa rin tayong mga kababayan. Remember, we are number 79 out of 79 countries in the world. Number 78 or number 79 tayo in terms of reading comprehension. So, ibig sabihin, napaka-vulnerable natin. Yung PISA ranking. Yes. Ang mga kabataan natin, marami tayong citizens na uninformed pa. Despite na sa proliferation ng social media, siguro dahil marami sa atin ang naging, kahit na sa mga estudyante, ang naging focus, hindi na yung pag-aaral, kundi yung talagang survival. So, gano'n ang situation natin. So, we're very vulnerable sa mind conditioning. So, dapat ito ay pangalagaan din ng ating gobyerno in such a way na huwag namang makawawa ang mga tao natin na masubuan ng maling impormasyon pagkatapos paniniwalaan nila na at the end of the day, ikapapahamak nila individually at ikapapahamak ng ating bansa and our community as a whole, the Filipino nation as a whole, dahil ito na nga, na-shape ang ating pag-iisip ng mga maling toward sa maling direksyon gawa ng mga taong may mga resources para gawin ito. So, we need to protect our country regarding that matter. Para wala ba kayo sa krimen yan? May mga tao, or especially the organized crime. The organized crime is the capability dati na to shape the direction of the community. So, andyan ang law enforcement. Ini-enforce mga batas. So, sa ngayon, ang PNP, with the ACG at the Cybercrime Group, and itong CIDG, is in the forefront of ensuring na yung mga utterances, yung mga information na inilalabas ay tama at hindi fake news na designed to harm our community and our country. Speaking of the existing legal structure, kasi generally you always talk about the rule of law and that you follow the law even against all odds back in the day, diba? Under the previous administration, to put it honestly. Sapat ba yung mga kasalukuyan ng mga batas? I know, again, this is a sensitive question, but some officials would openly say na, for instance, yung mga batas natin dun sa treason or yung mga ganun, kailangan i-update kasi Commonwealth era pa yung mga iba dyan. Do you think when it comes to our legal infrastructure at saka existing legislations, when it comes to the issue of yung mga seditious, destabilizing, weaponization of the information ecosystem. At ngayon, actually, the other day, kausap ko lang si the USEC Jeff from the ICT. He was talking about itong cheap fake. Ang daling gumawa na napaka-sophisticated. He was saying, actually, you can make a very believable na fake video na siguro mga 50,000, 100,000 kaya na ngayon. Sobrang mura. I mean, it's very affordable. What's 100,000 for politicians, right? So, yung sinasabi niyo pa na napaka-vulnerable na po yung population natin dahil mahina yung educational foundation, yung critical thinking training. And then ngayon, lalagay mo pa ng ganyan mga technology na gumagaling every year. Kagabi na, I was just checking ChatGPT, was comparing to other things. Sa tingin niyo ba, kailangan ba natin ng mga bagong batas or mga bagong mekanismo or siguro palakasin yung kakayahan ng mga iba't ibang ahensya, katulad ng ahensya niyo, General, para mas effective yung response dito? Kasi nakakatakot eh. Alam mo, Charles, that's the reason why Congress is existing. Kasi ang operational landscape, ang operational environment, nag-iiba-iba yan. You cannot enforce something that's not prohibited by law. Diba? You cannot stop somebody from doing something that's not prohibited by law. Kaya nga, ang Kongreso natin ay, kung din yan, it's keeping up with the times. So, may mga additional na mga bills, may mga bagong bills na isinasampa dahil
ito ang nakikitang situation, ito ang dapat na solusyon, wala kang batas na naka-involve dyan. So, may mga batas na kinakraft regarding that matter. So, Are there existing laws that are, I mean, sa pagkaalam nyo ngayon sa Kongreso, do you think the Congress is looking at this enough in terms of yung mga kailangan ng mga bagong batas or amendments? Kailangan ba amendahan yung mga ibang batas natin pagdating sa issue ng weaponization of the information system? Essentially, this is a cybercrime issue, right? oo naman. Before nag-recess ang Congress, may mga nagawa na silang mga hearings regarding this matter. Like for Right. example, yung sa online platforms ng yung business online platforms, yung right. yung mga apps na about marketing apps. Right. Yung mga wallet apps. Lahat yun, maraming mga hearings na ginagawa ang Kasi gobyerno. daming scam Kasi dyan nangyayari. May maraming nabibiktima dyan. Maraming life savings ang nawawala dyan. Meron din dyan na mga nagfo-foment ng discontentment, nagfo-foment minsan ng away the interpersonal relationships are affected. So, ang Congress naman natin is, I do believe, is very responsive in this matter. And when it comes to President Marcos Jr., I mean, the sense is that he's leveling up. Kasi parang last year, ang sinasabi na to, this is ironic. Diba? I mean, I'm from Ilocos. Parang napakabait naman ni BBM, puro mga ganun ng tao. But now, we see the President really stepping up. Dun sa speech niya sa Lawag the other week, talagang kinall out niya lahat ng mga budol ng previous administration, diba? Whether it's corruption, Farmali, whether it's West Philippine Sea issue, whether it's yung drug war na fake naman na drug war. Alam nyo, masarap makinig no dito kay General Torre. May sense talaga eh. Marami kang matutunan, marami kang malalaman. Unlike doon sa kabilang kampo, puro lang hatred, puro lang pagmumura makabayan. At tama talaga na si General Torre yung itinalaga dyan sa CIDJ makabayan. At alam nyo ba, hindi malayo, itong si General Torre ay magiging PNP Chief makabayan. Malamang sa malamang. Kaya nga maraming galit sa kanya kasi nga sinusupil niya makabayan yung mga pasaway dyan sa gobyerno natin, mga pasaway dyan sa ating lipunan, lalo na yung mga DDS makabayan. Kasi hindi na sila dito makakagawa or malisin na ang kanilang ginagawang katarantaduhan makabayan. So buti na lang, nandyan po si General Torre. So kudos no and hand salute dito kay General Torre. So before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. I-shoutout natin si Jess Tubtob from Calamba, Laguna, Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Nandiyan rin po si Josephine Gallego, Tony Vellia from General Trias, Cavite City. Hi to Jemson, Jimboy Jeriel and Regine of Mandawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Veronica Molina, Amelia Hugo at RJ Hari Ram of Taytay. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia. I-shoutout natin ang ANDA National High School teachers and staff including students and alumni of the school. Greetings from Ramon Manoson. Hi to Elizabeth Habilionar from Hong Kong and Macau. Hi to Tony De Los Reyes. I-shoutout natin ang mga Batanggenyo. Hi sa mga taga Batanggenyo. Greetings from Tosa. At syempre, nandiyan rin po kasama natin si Maria Gelda Makiramdam. Okay, so magkakabahan ko, syempre hindi din makakalimutan ating mga good news. Para malaman dito ng mga haters, mga anti-Marcos, mga walang alam, mga tanga makaabayan na puro lang sasabihin na wala daw ginagawa itong si PBM. Para malaman nila ang lakat ni PBM and also para malaman rin po nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, ito ang ating good news makaabayan. For more details, let's watch this. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon. Ito'y para isulong ang edukasyon para sa kabataan, partikular sa mga lugar na walang sapat na paaralan. Bagong pag-asa para sa bawat batang Pilipino. Yan ang nais mapagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya para maisakatuparan nito, kasabay ng pagtulak na itaas ang antas ng edukasyon sa bansa, inaprubahan niya ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon, partikular sa mga 4th and 5th class municipalities o mga mahihirap na bayan na walang sapat na mapagkukunan para sa basic education development hubs.
Ayon sa Pangulo, magsisilbing lugar ng pagkatuto ang mga CDC lalo na sa mga lugar na kulang ang mga eskwelahan para masiguro ang kinabukasan ng bawat bata. Sa sectoral meeting sa Malacanang kasama ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 at iba pang ahensya, sinabi ng Pangulo na maaaring gamitin ang daycare facilities bilang CDCs para matiyak ang mas malawak na access sa early childhood development initiatives. Punto pa ng Pangulo, nararapat lang na pagtuunan ng pansin ng edukasyon maliban sa iba pang aspeto na isinusulong ng administrasyon, lalo't edukasyon anya ang susi sa pag-unlad hindi lamang ng mga batang Pilipino, kundi maging ng bansa. Tiniyak naman ng Budget Department na mabubuhusan ng pondo ang inisyatibang ito. Ayon sa DepEd, ang pondo para sa CDCs ay dadaan sa Local Government Support Fund upang matulungan ng mga barangay na wala pang CDCs. Iginiit pa ng ahensya na ang pagtatayo ng CDCs ay ang pinakamadaling paraan ng pag-i-invest sa sektor ng edukasyon. Lalo't batay sa datos, nasa 5,800 barangay pa ang walang sariling CDC, kabilang ang 229 mula sa low-income LGUs. Ikinalugod naman ng EDCOM2 ang mabilis na aksyong ito ng Pangulo at ng DBM. Patunay lang daw ito na handa ang kasalukuyang administrasyon na bigyang pansin ng edukasyon na siyang pundasyon ng national development. Makikipagtulungan din ang EDCOM2 sa CHED, DILG at Early Childhood Care and Development Council para madagdagan ang bilang ng early childhood education graduates, lalo na sa mga rehiyong may kakulangan nito. Mga pagkain na mura na, masarap pa. Yan ang layunin ng DSWD sa inilunsad nilang Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge sa Dapa, Surigao del Norte. Dito sa bayan ng Dapa, Siargao Islands, sunod na nagpunta ang Department of Social Welfare and Development para sa Walang Gutom Program 2027. At dahil pangunahing layunin ng programa na wakasan ang kagutuman sa Pilipinas, inilunsad ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge. Uunawaan na natin yung halaga o yung ibig sabihin ng iba't ibang klaseng mga pagkain at kung paano natin maihahain ng mura at masarap. Sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card, nakapamili ng mga pagkain ang mahigit 400 residente rito. Full force rin ang mga ahensya ng pamahalaan sa Productivity Fair para ilapit pa ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa hatid na kabuhayan showcase sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, nagtayo ang Tourism Department ng booth para sa Information and Education Campaign. DOT Caraga will strengthen our existing programs. Foremost, we will increase the number of trainings that we will conduct for our tourism frontline workers and different local government units, lalo na yung may mga maraming tourism destinations na dinadayo talaga ng mga turista. Pagtitiyak ng DOT Caraga, patuloy nilang pauunlarin ang turismo sa rehiyon, lalo tumaas ng mahigit 14% ang tourist arrivals nitong 2024 kumpara noong 2023. Naghahanap ka ba ng trabaho? May good news mula sa Clark Development Corporation. Sila po ang nangangasiwa sa Clark Freeport Zone at nag-aalok sila ngayon ng mahigit 2,000 trabaho. Kabilang dyan ang Business Process Outsourcing o BPO sa sektor ng turismo, sales at healthcare. Marami pa yan. Naglakas loob na dumayo mula Samar papunta ng Maynila si Beverly. Makahanap lang ng trabaho. Ang kanyang inspirasyon, ang 8 kapatid na naiwan sa probinsya. Para matulungan ang pamilya. Bakit mama, ano po bang sitwasyon ng pamilya niyo? Nag-aaral po yung mga kapatid. Ang magandang balita para sa mga tulad ni Beverly na naghahanap ng trabaho. Inanunsyo ng Clark Development Corporation ang higit 2,000 bakanting trabaho. To be exact, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Kabilang sa mga alok na trabaho ay mga nasa industriya ng Information and Communications Technology tulad ng BPO. May bukas ding trabaho para sa mga engineer, machine operator at warehouse staff. Naghahanap din ng mga bus driver, cashier at store manager. Pasok din ang mga nurse at medical technologist.
Ang Clark Development Corporation ay isang government-owned controlled corporation na nangangasiwa sa Clark Freeport Zone at naghahatid ng serbisyo at suporta para sa mga kumpanya roon. Layo nitong makapagbigay ng mas maraming trabaho at mapalago ang ekonomiya sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapagbigay ng 1.8 billion pesos na kita ang CDC sa National Treasury noong 2023. Mas mataas yan sa 1.2 billion pesos noong 2022. Ang perang yan ginagamit naman na pondo para sa Build Better More Infrastructure Program ng pamahalaan. Lumagda naman ang kasunduan ng DSWD at mga universidad at lokal na pamahalaan sa bansa para sa pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program. Sa isang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement o MOA na ginawa ng DSWD at 66 na mga state and local universities at colleges kasama ang mga LGU mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ito ay para magsagawa ng initial screening ng second hanggang fourth year college na mga mag-aaral na kasama sa low-income families upang maging bahagi ng Tarabasa Tutoring Program. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD Undersecretary Edo Punay, tutulungan makapagtapos ang mga estudyanteng kolehiyo habang tinuturuan naman nila ang mga batang nasa elementary na matuto at tumaas pa ang kanilang kasanayan sa pagbabasa. Sinabi pa ni Punay na magbibigay ito ng pag-asa sa mga college students na kulang ang pera para makapag-aral at sa mga batang hindi marunong magbasa. Ayon sa DSWD, ang mga nakilahok ng mga universidad ay mula sa Region 1, Central Luzon, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, Calabarzon, Mimaropa, Caraga at National Capital Region. Paliwanag ni Punay sa ilalim ng mga napiling ang mga napiling college students para maging tutor at youth development workers. Tuturuan nila ang mga bata magbasa at ganun din ang kanilang mga magulang na tinawag naman nila nanay, tatay, teacher sessions. Ayon sa DSWD, ang Tarabasa Tutoring Program ay isang flagship program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 76 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong November 2024. Francis, ayon naman sa DSWD na ang programa ito ay isang conditional program na kung saan ang mga college students na sasailalim nito ay magtatrabaho sa loob ng 20 days at bibigyan sila ng sahod na nasa minimum wage. At magsisimula ang Tarabasa Tutoring Program ngayong May 2025. Asahan pa ang mas mababang presyo ng bigas. Ito'y kasunod ng plano ng Agriculture Department na babaan ang maximum SRP sa imported rice. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng National Food Authority para sa panahon ng anihan. Nasa 70 LGUs na ang nagpaabot ng kanilang interes para bumili ng NFA rice sa halagang 33 pesos kada kilo. Ito ay para mabawasan na ang NFA rice stock sa mga bodega at malagyan ng mga bagong ani. Nakikipag-ugnayan na rin ang NFA sa mga LGU at pribadong sektor para sa temporary warehouse. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para gawing mas abot kaya ang bigas sa masa para sa food security. Kaya naman mas bumaba pa ang presyo ng bigas sa merkado. Kinukonsidera din ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 45 pesos ang MSRP mula sa kasalukuyang 49 pesos kada kilo. Kung patuloy ang pagbaba ng trend ng presyo, maaari nang ibaba sa 45 pesos ang MSRP sa March 31. Samantala, nakiisa naman ng National Irrigation Authority sa pagbebenta ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice. Ang BBM rice ay bunga ng contract farming. Ayon sa NIA, layon pa nilang palawigin ang naaabot ng naturang programa para maging available rin ito sa mga palengke. Mabibili ang BBM rice ng 29 pesos kada kilo para sa mga vulnerable sectors, kabilang ang senior citizens, person with disability, miyembro ng 4Ps at solo parent. Meron ding murang bigas ang BBM rice sa Kadiwa Center. Sa gitna ng digital revolution, isang paaralan sa Quezon ang nakikipagsabayan sa bilis ng panahon. Ako po si Aileen A. De Vera. Ako po ay almost 10 years na dito sa Villa Espina Elementary School na nagtuturo. Nung ako dumating dito, dati po talaga nagpo-focus lang po kami na gumagamit lang po ako ng chalk, ng mga libro, at saka yung mga ini-prepare kong visual materials.
So ngayon po ay nagagamit na po namin yung internet para po kung sakali na mayroon kaming activity na kailangan namin ng mas maraming visual materials. So mas madali po namin na ipoprovide sa ngayon. Ngayon po, mas napapansin ko po na mas madali po para sa kanila pag nagbigay kami ng mga aralin, mas madali po nilang nakukuha ang sagot. Ako po si Christian Harold De Leon. Ako po ay 11 years old. Ako po ay grade 6 na po. Para sa akin po, importante po ang internet dahil po mayroon po kaming activities na dapat pong i-search po sa Google at malaman po namin kung ano pong nilalaman ng proyekto pong yun. Nung may free wifi po, nung may assignment po kami, mas napapadali po namin yung paggawa nito. Masaya rin ang isang magulang na kagaya ni Nanay Jocel sa libreng wifi na ginagamit ng mga anak. Dito lang po ako sa bahay. Bali, 2 po yung nag-aaral kong anak, isang grade 3, isang grade 4. Kailangan po nila ng, minsan pag may assignment, kailangan sa internet. May oras po sila na pwedeng mag-cellphone, may oras na po sila na pwedeng mag-aral. Para sa akin, nasa gabay din naman ng mga magulang yun kung paano matuturuan ng mga bata gumamit ng internet. Bilang guro, ako po talaga yung nagiging proud ngayon sa mga eskwela ko. Kasi po sa totoo lang, mayroon pong nakaranasan ko na ang hirap magturo sa bata. At mas madali po nilang naiintindihan sa pamamagitan po ng internet. Sa DICT, sa ating pong government, kami po ay nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ninyo sa pagbibigay po nyo ng free wifi sa aming paaralan. Ako po ay nagpapasalamat po sa gobyerno na nagbigay po sa amin ng free wifi. Isa po itong malaking tulong sa aming mga mag-aaral din sa Villa Espina Elementary School. Ang free wifi ay tulay para sa kinabukasan ng ating mga anak at para sa pag-asa ng ating bayan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kabayan, please give like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kabayan para marami pa matulungan po na makababayan nating nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers para malaman ng mga kabayan ang totoong mga nangyayari sa bansa natin. Okay? So, thank you so much. Please like and share. So, anyways mga kabayan ko, shout mo natin. Nandyan po si JRM, Shirley Roquero Risman. Nandyan po si Elsa Sabuco Jeronimo Singgian, Hato Gorgonia Angala, Nunsky Pasamonte, Rica Noses, Merna Borromeo. Nandyan rin po si Flor Indo, Trinidad Lozano, Maria Soriano. Nandyan rin po si Ruben Basinga Salindong, Osborne Gislani, Felicitas Manibog, Bioli Benaventura, nandiyan rin po si Ivy Alfonso, Eliseo Tan, Tess Tomaliwan, Evelyn Garcia, i-shoutout natin si Abraham Yanet, Apple Nash, Milagros Banes, Nida Ichhaka, G. Lay, nandiyan rin po si Boboy Elmido Costin Sadugyo, Bong Yu, Frank L. Esquilon, Leticia Dizon, nandiyan rin po si Helen Zamudio, Orvano Costuna Rivera, Anjang Aison, Josie de los Reyes, Juliet Sonakawa, Nelson Caravana, LV Zemezo. I-shoutout natin si Jeremiah C. Guerrero, Zinaida Anolacion, Mens Niyaka Nolpes, Jose M. Bornos, Hilda Baldovino Pita, Elsa Hoffman, and hi to Alicia Lee. Okay, so yan po ating manakalap ng mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang lakas ko tuwing nanghihina ako. Ikaw ang gabay ko sa lahat ng mga pagsubok. Ikaw, Lord, yung kasama ko tuwing mag-isa ako. Tulungan mo po akong mas maging matibay sa lahat ng pagsubok. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo
mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y